Hello guys, good day sa inyo lahat. So, ngayon ay mag-chill ride lang kami kasama ang asawa ko. Yan, punta lang kami sa dagat. So, naiinip kami sa bahay. So, nakakatay yung pa ako gusto umalis, maglakad. Hindi makagala ng malayo dahil hindi magandang panahon. So, ito na nga, ito tayo. Yung daanan na to ay Kapipisa Road. So, labas nito ay Antero Highway, Tansa Highway. So, mapapansin nyo itong tindahan na to, medyo hindi siya kaganda. Hindi naman malubak pero maraming pitak-pitak yung daanan. Kaya medyo alalay lang sa drive dito. So marami rin dumadaan dito, karamihan dumadaan dito sa daanan na to. So mga motor, then mga tricycle. Pero hindi naman ganun kadami. So mga sasakyan dyan, bungad lang yung konti lang dyan. So itong daanan to may party rin na medyo inaayos din. So kaya medyo lalay dito. At marami rin mga nakatira dito sa lugar natin. So, pansin nyo lang na yung vlog ko, gusto nga pala kayo, ngayon lang ako nakakataon ng pagsalita. So, usually sa vlog namin, hindi ako nagsasalita kasi nga hindi ako ganun magaling magsalita. So, ngayon, try ko subukan practice. So, kasi nga motovlog na to, channel na to. So, simulan ko na ngayon. So, may mga kulang din kami mga equipment kaya hindi pa masyadong kapag salita gano'n guys. So, pag pumangin nyo na karamihan po AI ang magsasalita sa mga vlog ko. Kasi nga nag-produce pa ako ng mga karapat-dapat na mga equipment para masimulan ako mag-vlog. So, salamat sa pagsuporta nga pala at pag-nanonood sa akin vlog sa oras na nilalaan nyo dito. Kahit hindi naman ganun kadami ang so, salamat po sa inyo. Ang maganda dito sa lugar na to ay mapuno, wala masyadong dumadaan. Pwede talaga makakapag relax ka lang, chill. Ang takbo yung tamang makakapag isip-isip ka. Ganda rin yung hangin dito, tapos kapaligiran kulay luntiya ng mga makikita ko. So, napansin nyo rin, may mga truck din walis na pumahan dito. Kasi nga, ginagawa pa itong daanan. So, may mga rin nire-red pay. Pero hindi naman ganun karamihan. So, siguro may pagkakataon na may masalubong lang. So, medyo banal lang. Ingat lang sa biyahe. So, pag-usapan natin vlog na itong purpose ng vlog. Ito akong nag-vlog. Actually, hindi ko naman talaga. Hindi ako nag-vlog talaga. So, isang dahilan kaya ako nag-vlog para save ng memories, mga video. Kasi kaysa save sa computer, mas madaming storage space ang kailangan kayo sa computer. So, ito na rin yung way para makasave din ako sa storage sa computer. So, may libreng upload kay YouTube para mag-review mga memories. At the same time, bonus na lang ma-monetize sa vlog na to. Ang kailangan lang talaga ay
tsagaan din. So actually ang vlog ko ay kahit ano, kung ano maisip na. So ang vlog ko talaga ay puro travel, kasi nga hindi ako magmotor. So kaya usually yung gamit ko sa pag ay motor at kotse. So kasi talaga pag Sabado Linggo may walang pasok. Ito yung time na mamasyal lang gamit ng motor sa aking asawa. So ito na rin yung way namin para mag-band. So ito nga, bakit vlog? So ang vlog ko are mostly simbahan. So mahilig naman talaga ako pumunta ng mga simbahan. So dati pa pinupuntahan ko siya ng mga simbahan, pero more on mga picture lang ginagawa ko. Tapos pinapost sa Facebook yung mga picture. So ngayon, dahil ang picture kasi may limitado, parang ito lang yung isang specific na lugar. So maganda pa rin talaga pag kunyan may video na yung lugar, paano pupunta doon. Laking bagay nakaka-capture mo using video yung mga ride mo. Talagang wala kang masasabi, talagang magiging remarkable ang memories, maaalala kita. At the same time, hindi mahirap pag-ilapit, hindi ka sa computer na nakasave siya. Hanapin mo pa ang folder, kada folder. So sa TV, may internet o cellphone, i-link mo yung account mo, at least sabihin na agad yung mga available na pinunta mo na. So kaya napaka-husay, napakaganda ng technology dahil may YouTube na. At the same time, nasi-share ko rin sa inyo, sa mga viewers, yung mga simbahan magaganda. So ngayon ko napagtanto na napakadami pala talaga ng simbahan dito sa Pilipinas. So ngayon ko lang na-realize na ang daming mga gandang simbahan malalaki. Sa mga ride na pinunta ng Cavite, napakadaming siya. So kita yung mga past video, puro Cavite yung una namin mga simbahan. Then so sa tingin ko yung Cavite na majority ng simbahan na kada province puntahan na. So ang next tinarget namin Batangas. Tingin ko ang Batangas may mga ilang lugar na kulang, hindi ko namin puntahan. Siguro baka siguro may problema, mga tawid dagat siya. So siyempre magiging ano rin ang budget, kailangan din maging maingat sa budget kasi sariling pera gamit namin. So pag masyadong malalayo na mga tawid dagat, so siyempre pera din ang involved. So ang pera mo lang ay ganito lang aliit, so pwede mo lang puntahan din ay malalapit lang din. So malalayuan na, kailangan mo naman malaki ang budget. So yun lang din ang mahirap pag travel ka ng mga. So kaya motor din ang pinili kong means of transportation kasi nga napaka-mura, hindi gano'n ka laki mag-gas mo unless pag pag-commute ka, kaya napaka-convenient talaga. So yun nga lang, naman natin pag motor, gano'n na yan, kailangan talaga tayo mag-ingat kasi hindi yun ang biro pag motor. So kung vlog ko, siguro next na tinatarget na namin
pupuntahan ay Quezon Province. So medyo ano na nakakapagod din kasi medyo may kalayuan. Tapos balikan din nga ang aming setup. Hindi kami nag-stay sa probinsya. Kasi nga para makatipid din. Quezon ay napakalaking lugar, napakalawak. Maraming mga simbahan din. So ayon sa pag-research ko, napakadami simbahan. So tingnan na natin kung hanggang saan kaya mapuntahan sa Quezon Province. So sa akin, more on Calabarzon pa lang target kong puntahan. Pero kung may time na mahabang bakasyon at may budget din, subukan ko makapunta sa malaylay lugar. Iba kasi talaga pakiramdam pag nakakapunta ka sa punta ka sa simbahan, na ring way para pasalamat sa mga biyaya natanggap. So ito rin para ma-share ko rin sa inyo na ito pala yung mga simbahan na sa Pilipinas na although alam naman natin na marami naman talagang nag-vlog na nito, marami ng hindi lang naman ako unang simula dito. So binablog ko na lang din. Maraming channel na marami ng vlogger na gumagawa. So dito naman natin kakailayo. So itong dinadaanan natin, bago lang ito. Bypass road. Putang Kapibisa road. So kung pamilya kayo dyan, may ano dyan parang gateway, yung Cavite Gateway Terminal, tsaka Tansa Oasis. So mas convenient. Yung sinasabi kong Tansa Oasis yun parang hotel and resort. Tansa Oasis Hotel and Resort. So mas magandang daanan to kesa dumaan ka dun sa Kapisa E-Road. So mas maganda dito kung naman sa bypass. Malawak yung daanan. So ayan, nakikita nyong approaching is yan yung Cavite Gateway Terminal. So yan, yung mga lalakad truck din dumadaan. Pero sa ngayon wala naman dumadaan. So itong pupuntahan pala namin ay isang dagat lang din dito sa Kapibisa. Hindi naman siya ganun kalinis. Parang ako puro basura nga nandito. So pinupunta ko to para makakita lang dagat. Kasi ibang safe na nakakita ko. Parang nakaka-relax din. Relax ako. Kahit hindi naman siya ganun kalinis. Magandang bagay din makapunta. Sa basta rin ako sana na maging malinis din itong lugar. So ito, nakarating na kami dito sa Bacating Road. Diyan kami dumadaan. Narangan na. Hindi tayo pwede makadaan. May harang. Nalagyan na ng harang. May harang. Pwede pa naman makadaan. Ito pwede oh. Tanggalan mo na yung ano sa ulo ko. Narangan na nila. Malambot yung lupa. Ha? Malambot.
Malakas na mga alon ngayon, oh. May habagat eh. Daming basura ngayon. Yan, oh. May habagat. Isang alon. Hanggang dito na yung tubig, no? High tide. Yung aso naligo. High tide siya ngayon. Daming basura. Kaya nga eh. Kaya naligo yung aso. Hindi maganda yung tubig, oh. Sobrang itim. Malakas sa alon pero may naliligo doon sa dulo. Layo. Ang aso naligo. Ang galing. Dami, oh. Grabe yung basura. Saan kaya nang gagaling itong mga basura na to? Tinambakan na yung daanan doon, oh. Wala yun, eh. Oo, wala ngayon dati eh. Dito na siguro tinambak yung mga ginagawang mga building. Ayun, oh. Lapit doon, oh. Dinaanan namin kanina. Dati kasi dire-diretso lang eh. Ito, may itong tubig na to. Hindi ko, ayan o. Ito meron. May mga latak din. Puro galing yan sa mga bahay-bahay. Tawid tayo dito sa kabila. Ay! Yeah. Ganda ng kahoy. Daming mga basura. Daming basura dito sa Cavite. Sobra. Parang dam site na yata ito. Madami ng basura. Oh, paano ka maligo dyan? Ano yun? Kita mo? Ayan, oh. Tao. Ha? Ayun. Basura? Basura nga. Kakatakot ang pumunta doon. May aso. Bakit sa dagat? Ha? Sa dagat. Lalawlaw ako? Ang dumi eh. Oh. Ganda sana to, ano. Pwede maligo dito eh, libre dito. Walang bayad. Kaso lang di mga maliguan, tignan mo yung tsura ng tubig, sobrang itim. Guys. Sobrang itim ng tubig. O, tignan mo, paano ka makaligo niyan. So, dito na kami guys, pauwi na kami. Tignan natin yung dadaanan natin ngayon. Dito tayo dadaan sa gilid. Kanina doon kami dumaan sa kabila. Ngayon dito tayo. Tignan natin kung
kung matigas yung lupa, ay yung buhangin. Medyo matigas pa. Nakakatakot kasi dumaan eh. Yan. Dito kayo dadaan. Tapos kanina bago kami umalis, kinabahan ako kasi may tumunog sa motor namin. Tapos sinilip namin. Pwede pa kaya to? Sabi na itakbo naman namin eh. Binahin namin ngayon. Ito yung motor namin oh. Pwede pa kaya to guys? Saan kaya ito ang ano? Ayan oh. Nag-ano siya. Talagang naputol siya oh. Nakakatakot. Kasi ang iniisip ko baka biglang bumigay lahat eh. Pag nag-crack lahat yan. Hindi naman siguro. Ngayon na, huwag na natin ano. O, dito na kami guys. Dito na kami. Bye bye. Ano ba to, bypass? Yan si Buso. Cinematic. Daming mga gulay-gulay dito. Dito sa dinaanan namin pwede kayong bumili ng mga gulay-gulay. Kasi dito talaga yung taniman. Medyo may pagkamura dito. Doon sa dagat na yun na pinunta namin kanina, dito rin kami dumaan. So dito rin ulit. Pwede din naman sa highway dumaan. Kaya may mga lettuce doon. Pag dito ka nakatira sa Cavite, para talagang nasa probinsya ka na. Alam mo, napakalayo na ng ano mo. Pero dito lang din yan. Ano ba ng street? Ano na to? Lugar na to dito? Sa buhay. Ayan ang isang division dito. Palmerston North subdivision. Lang takbuhan namin ngayon kasi yung aming motor na biyak yung ano spring, kaya parang nakakatakot magano patakbo ng mabilis, baka biglang bumigay eh. Pupuntahan pa na sana kami ngayon na isa pang daan na shortcut din, hindi na namin muna ituloy. Uwi na lang muna kami. Pinakita lang namin to sa inyo para malaman nyo rin kung saan ang daan papunta dun sa may pinunta namin dagat. Shortcut na hindi na kayo dadaan sa highway, na hindi kayo matraffic. Ano yun o? Ganda naman na
Probinsyang-probinsya yung mga pinupuntahan namin noon. Nakakatanggal ng stress kahit pa paano. Ikot-ikot. Pero yung kanina yung dinaanan namin, nakita lang namin sa inyo yung balikan na ano. Sana kami daan sa highway kasi natatakot ako kasi yung spring ng motor namin bumigay. Baka matuluyan at least kahit pa paano magiging safe tayo dito kasi wala gaano sasakyan. Pag doon ka sa highway baka hindi naman sinasabi mo na ano, at least advance ka mag-isip, hindi ka nga ano mangyari sa daan, walang gaano ano, sasakyan na kasunuran mo, iba pa rin yung nag-iingat. Dalawang gulong lang yung sinasakyan mo minsan di mo masasabi, hindi ka sasantuhin talaga pag dalawa lang ang gulong. Payat naman ni Chuchu. Dami naman ikaw yung mag-a-adjust dito Ari yung mga aso yes, ang lawak na kami ito. Sino kaya may-ari nito? Yan ang nakaani yung mga gulay na mga binababa nila sa yung iba yung nilalagay binababa sa sa paligid. Mga puno ng mangga. Diba, pag tinignan mo parang sarap mamuhay pag sa bukid ka. Pero hirap din yung mga yan. Kaya wala naman pinagkaiba yan sa buhay natin sa syudad buhay ng ano. Pareho lang yan. Pag wala kang trabaho, wala kang makain. Sila pag walang maitanim, wala rin yan sila maaani, wala rin sila makakain. Ngayon guys, ang matalong, kalabasa, pipino, mga iba-ibang gulay. Mas mura lang kasi talaga dito kaysa doon ka na sa ano, yan sa mga talipapa, medyo mataas-taas yan. Lalo ngayon ang mamahal ng gulay kasi tumaan yung mga bagyo, tumaan yung ano, nalakas na ulan, kaya naapektuhan yung mga gulay nila. Lumabas kaso nakakabuhay sa bahay. Diba mo sa isang oras mo sa paglabas, ang dami mo na
bata pa, wala pang mga helmet. Nakakatakot. Kahit pa sabihin mo hindi ka dumaan sa highway, kailangan mo para mag-helmet. Helmet. Kaya may allegation sila. For safe lang din. Kasi kung anong mangyari, di ba? Yung mga masabing ika, ang disgrasya nandyan lang yan. Hindi mo malaman kung kailan dadating sa'yo.